Magandang gabi sa inyo lahat. Ako nga po pala si Alfea Mel Silontok. Ngayon, tatalakayin natin ang globalisasyong teknolohikal. Ano nga ba ang globalisasyong teknolohikal? Ang globalisasyong teknolohikal ay tumutukoy sa mabilis na pag-unlad at pagkalat ng makabagong teknolohiya sa iba't ibang panig ng mundo. Nagdudulot ng mas madali, mabilis at epesyenteng komunikasyon, transportasyon, produksyon at pamumuhay ng tao. Mga positibo at negatibong epekto nito. Mas mabilis na komunikasyon. Dahil sa internet, social media, at mobile apps, nagiging madali ang pakikipag-ugnayan saan man panig ng mundo. Pag-unlad sa edukasyon. Mas accessible ang impormasyon at online learning platforms. Pagpapalago ng negosyo at ekonomiya. Napapabilis ang kalakalan, online business at digital banking. Mas epesyenteng produksyon gamit ang otomasyon, robotics at AI sa pabrika at industriya. Mga negatibong epekto nito. Pagkawala ng trabaho dahil sa otomasyon at paggamit ng robots na pumapalit sa tao. Digital divide. Hindi lahat ng tao o bansa ay may pantay na access sa teknolohiya. Pagkalat ng maling impormasyon or fake news. Mabilis ding naipapasa ang maling datos sa online. Labis na pagkadepende sa teknolohiya. Maaaring magdulot ng kawalan ng kasanayan kapag wala na makabagong kagamitan. Mga halimbawa ng paggamit ng globalisasyong teknolohikal. Pakikipag-usap, paggamit ng Messenger, WhatsApp o Viber para makausap ang pamilya o kaibigan sa ibang bansa. Pag-aaral, pagdalo ng online classes gamit ang Zoom o Google Classroom at paggamit ng Google Translate para sa maintindihan ng ibang wika. Pagbili at pagbenta, pag-order ng produkto sa Shopee, Lazada o Amazon at pagbebenta online gamit ang Facebook or Marketplace. Pagbabayad, paggamit ng GCash, PayMaya, PayPal at iba pang e-wallet para sa bills at online shopping. Trabaho, work from home gamit ang Microsoft Teams, Slack o Zoom at paggamit ng cloud storage tulad sa Google Drive. Kalusugan, pagkonsulta sa doktor online gamit ang telemedicine apps. Libangan, panonood ng Netflix, YouTube at pakikinig sa Spotify ng mga kanta mula sa iba't ibang bansa. Paglalakbay, pagbook ng ticket sa AirAsia o Cebu Pacific online at paggamit ng Grab para sa transportasyon. Mga halimbawa sa paggamit ng teknolohikal. Una, komunikasyon. Ang komunikasyon noong unang panahon is manual. Kailangan pa natin magsulat kamay at ipadala at makakaabot pa ng months para makaabot doon sa iyong minamahal na nasa ibang bansa. Ngayon is kailangan mo lang is buksan yung cellphone mo, open ng Wi-Fi or data at pumunta sa Messenger at pwede mo nang tawagan or click lang ang delivery reply para masend agad doon. Hindi na makakaabot ng 3 buwan sa paghihintay. Sa madaling salita, ang globalisasyong teknolohikal ay nagiging tulay upang maging mas maliit ang mundo. Mas konektado ang lahat, mas mabilis ang daloy ng impormasyon at serbisyo. Yun lamang po at maraming salamat.